sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalay ko na usab ang Dios sa atong kinabuhi tungod kay sa matag karon niya iya kitang gitugutan nga makahimo sa pagbuhat sa bulaton. Og standby sulod lang sa pipila ka guto ako magapakiguban na usab diha kaninyo alang sa atong bulaton. Og niini karon higayon magatugyan kita diha sa Dios pinaagi sa pangamuyo. Amahan og Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag na usab kanamo nga makabasa kami o makapamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsatag sa mga radyo, diha sa ilang panimalay, at the same time sa tanan ng mga Facebook friends, mga kahigalaan nga nagapaminaw karon. Ikaw o Dios mag-andam sa kasing-kasing una-huna sa matag usa nga ang mensahe adunay kapasidad nga mo convex sa kasing-kasing sa matag usa, ilabi na o Dios nga mahimong sumbanan ang imong balaang pulong sa matag usa kanamo samtang kami magkinabuhi diya sa padayon sa pag-alagad kanimo while waiting sa imong pag-abot o sa pagguha kanamo. Panalangin ni o Dios ang tanan nga nagapaminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat yun sa oportunidad nga gihatagan kita sa Ginoo niini tungod kay tinuod gyud no nga ang mga pribilehiyo kini nagagikan sa Ginoo og iya kining gi-allow nga ato mahimo aron nga kapasidunggan ang iyang pangalan sa atong kinabuhi. Unsa man ang imong estado karon, unsa imong sitwasyon karon higala atong hinumdumon nga kanang tanan mga pagbulutan sa Ginoo. Og ang Dios gusto siya nga ma-realize nato nga bisan unsa ang atong ginahimo kini gyud unta atong himuon alang sa iyahang kaymayaan. Niini karong higayon padayon kita og hisgot mahitungod sa panimalay nga anaa diha sa Kristohanong pagtulunan, faith in the Christian family. Ang atong pagtuo kinahanglan kini mo replika, no? Mapadayag o makita sa kalibutan or even sa atong panimalay kung paano kita nag-function ingon nga miyembro diya sa atong panimalay. Bisan kinsa ka pahigala, aduna ikaw kabahin o aduna ikaw responsibilidad or duty diya sa imong panimalay. Either magtukod kag sarili imong panimalay, aduna gihapon bisan asa kita, aduna kita responsibilidad at the same time dili lang sa kalibutan but sa atong panimalay but also sa kalibutan atong hinumdumon kana. Pero karon nga buntag atong hisgutan tutukan ang pag hisgot may tungod ni ining the Christian single or sa the Christian singles. Ang mga singles katong wala nagakaminyo, wala nakabuo og sarili nila o personal nga mga pamilya, aduna ba sila mga responsibilidad o naa ba sila dapat nga bantayan, naa ba sila dapat nga ampingan or naa ba sila dapat nga himuon sa ilang kinabuhi? Wala man sila responsibilidad, wala sila pamilya. Na ato kanang mahibaluan karon samtang kita magpadayon sa ato nga pamalandong. Of course, the Christian singles aduna pud sila butang nga dapat masabtan, mahibaluan. As we have studied
before or last day nga atong pagtuon, naghisgot na tun-an nato, nagian nato ang pag hisgot may tungod the Christian children. Og adunay duhag yun ka major nga mga duties ang mga kabataan diya sa panimalay. First, to obey their parents. Very common, very matawag na to known nga responsibility and duties sa mga kabataan diya sa panimalay. To obey their parents in the Lord. Ang context is in the Lord. Okay? So, mga mo-obey sila in accordance sa kabubuton sa Ginoo kung kana dili labag sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So, mao kana siya ang klaro. So, dili sila pwede i-abuse o kana nga responsibilidad or duty muatubang ang mga anak ug hukmanan usab later on diya sa Ginoo. Number 2, to honor their parents. Not only to obey their parents, but to honor their parents. Later on, pag nagkabuo silang pamilya, shall we say, naging successful na sila, kung na-minyo man sila, of course, ang ilang first priority, mabalhin. Sa single pa sila, ang ilang first priority is dito sa ilang mga parents. Pero the moment nga maminyo ang usa ka lalaki o babae, ang ilahang first priority, dili na dito sa ilang parents, but dito na sa ilang spouse. Okay? Mao kana siya. O whatever nga mga himuon sa magtiayon or sa both sa spouse, kinahanglan nga agreed ang duha, no? Ang bana o ang asawa. Dili pwede nga muhimo siya ni ana without the knowledge sa iyang spouse. Mo create na siya og conflict between sa couple. Mao kana siya bantayanan, ha? To honor the parents, ambot pasabot igala nga aduna siya duty, responsibility nga mo tan-aw pod, mo assist sa mga panginahanglan sa iyang mga tigulang na nga mga ginikanan or sa iyang family. But secondarily, dili nga iubos pod niya ang iyang pangitan-an dito sa iyang family, which is secondary ang iyang mga kana nga priority. Okay? So, gusto na ko nga i-clarify kana siya. Adunay ginatawag og order of priority diha sa panimalay to avoid possible conflict diha sa pamilya. Now, this time, the Christian single, number 1 nga duty sa usa ka single diha sa panimalay or sa iyang pagkinabuhi, mahitungod sa iyang kahimtangan to utilize the advantage of being single. Now, kabalo ka mahigala, maminyo man ang usa ka person or usa ka tao or dili, aduna gid siya mga ginatawag na tong advantages and disadvantages. Now, kung muingon kita og minyo, naapod sila mga advantages, naapoy mga disadvantages, walay ginatawag na to exemption ang mga kaning butang, ang mga advantages or disadvantages. Now, ang single, iyahang duty is to utilize the advantage of being single. Even si Apostle Pablo, particular ni ini nga maong ni ini nga issue. Diha sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32, starting verse 32 nag-ingon, "But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord." Take note. Ato makita siya nga wala na minyo, single, referring to singles. Siya ang iyang time, ang iyang priority, makita nato na siya ay daghan extra time nga magamit niya sa pag-serve sa Ginoo more than sa mga couples or minyo, married. No, mao kana siya ngay ganuman wala man siya ay kaabalahan, wala siya ay ginatawag nato nga mga responsibilidad nga maka-divide sa iyang attention. So naa siya dako kay nga advantage when it comes to serving God kung unmarried siya. Okay? So mao kana siya og
ang responsibilidad and privilege niya makahimo siya og daghang butang nga makaglorify, makahimaya sa iyang Ginoo. In verse 33 nagingon, but he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. So kung makita nato igala, kung maminyo ang usa ka person, of course, ang iyang priority, ang iyang family, mao kana siya. No? Kung bana siya, naminyo siya, so ang iyang attention, ang iyang priority also is to please his spouse or wife or husband. Mao kana siya higala ang atong makita nga disadvantage kung minyo ka, kay nga naman divided ang imong attention. Pero kung unmarried ka, amo na ginaingon nga aduna kay daghang kaayong time, opportunity nga makahimo ka to the max sa pagbuhat sa bulaton to glorify your God in heaven. Okay? Verse 34, nagingon, there is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she that is married careth for the things of the world, how he be please her husband. Okay? So, ato makita dinhi ang matawag nato nga advantages o disadvantages. Kay kung minyo ka, of course, ang imong attention naa sa imong wife or naa sa imong husband, or kung naa na mga anak, dito na po sa mga anak. Then, ang na remaining time, extra time, mao na to ang imong magamit para sa himo sa bulaton sa Ginoo, or else kung ma-imbalance ka, ma-neglect nimo imong family, pero atong tan-aw ni gala na si Apostol Pablo nagsulti yun klaro nga kung bisan pag-unsa ka kaaktibo sa bulaton sa Ginoo, bisan pag ubuson na nimo, hotdon nimo imong time, imong kusog sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, unya na neglect nimo imong family, dili gyapon siya healthy. Mo create siya og another problem nga mo apekto gihapon sa ministry nga gi-entrust diha sa Ginoo kanimo. No, mao kana siya ang realidad. Kay dili pwede nga moingon ka grabe ka faithful sa simbahan sa bulaton sa Ginoo pero neglected iyang family. That is impossible nga dili siya ma-accused. Ingon pa si Apostol Pablo, worse than pa siya sa infidel kung ang iyang family iyang na neglect. It means to say, kinahanglan maging balanse ang pagkinabuhi. That's why ang being single naa siya daghan more time, extra time nga magamit niya para sa pag-devote, pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, more than sa paghatag og time sa mga couple. Mao kana siya ang realidad. Okay, in verse 35, and this I speak for your own benefit or profit, not that I be cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without destruction. Means to say, without obstacles or daghan nga mga ginatawag nato nga mga kaabalahan, kababagan, or mga time nga divided ang imong attention. Makaiwas ka niana if you are single. So that's the blessing of being single anyway. No? Mao kana siya atong makita dinhi sa unang butang nga gisulti ni Apostle Pablo. Now, it means to say, singles have freedom to increase their service to God. That is what it means. Nga ang mga singles naa kay freedom, naa kay opportunity nga pwede nimo ma-increase to the max ang imuhang nga pagpangalaga diya sa Ginoo. Ngano man, wala man kay lahi nga mga dapat nimong tagaan o attention ang imo ramang sarili. So naa ka niini nga mga oportunidad, kumbaga makahimo ka o
mga extra nga mga pagpangalagad sa Ginoo if you want. Mao kana siya ang pribilehiyo being single. Not only that, singles shouldn't be selfish with the extra time and freedom they have. So kung naa kay extra time, instead nga gamiton nimo kana sa pag laroy-laroy o sa pagbuhat sa mga butangaw dili related sa kalipay sa Ginoo. So i-save nimo imong extra time and use it for the glory of God. It's because hinumdum mo nato nga ang atong kinabuhi dili ang maninihitaman. Someday mo atubang kita sa ato nga master, sa ato nga Dios. O ang tanan nato ang ginahimo mudawat kita sumala sa iyahang grasya o sa iyang kaluoy. O matawag na to nga ganti reward sa pagsunod nimo sa iyahang balaan nga mga kabubuton. So being single, don't be selfish. I-devote imong time para sa Ginoo as much as you can for the glory of God. And don't begrudge others who may not do as much as you because of their other responsibilities. Ang uban ay mga kabataan, nay bana, nay asawa. So ikaw nga single, ayaw iparihas ang imong standard sa imong pagbuhat sa bulaton nga i-judge nimo maging bitter ka sa uban nga mga kaigsuuna nimo nga dili man sila manghatag sa exact time. So maging kuang ka, no? Ibutang nimo imong sapatos sa ilahang nga sitwasyon. O ikaw nga single, wala man kay giaktiman nga lahi. So therefore na kay dagay na sobra-sobra imong panahon compared sa mga couple. Pero makita na ito'y gala nga dapat kabalo ka na nakasabot ka nga lahi ang imong sitwasyon, lahi ang sitwasyon sa mga may bana, may asawa o may pamilya. So, mao kana siya amot pasabot. Kung masabtan na to, kung unsa ang atong estado, dili na to ibutang ato sa uban kay nagkalailahi ang atong sitwasyon sa pagkinabuhi. Number 2, the Christian single to watch out for the dangers of being single. As what I have said before, nga both couple or single aduna gyoy advantages and disadvantages. May mga ginatawag advantages at the same time na apoy mga disadvantages. O unsa man ang usa nga dapat timan-an, maging watchful ang single from dangers of being single. Okay? So in fact, din sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 nag-ingon, two are better than one because they have a good reward for their labor. And verse 10, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. In verse number 11, again, if two lie together, then they have heat, but how can one be warm alone? So, unsa may pasabot ni ana? Ang writer nagahisgot siya may tungod sa ato ang estado sa kinabuhi. Kung couple or duha ka mo or ikaw lang isa, adunay gitawag advantages o disadvantages. Gi-refer niya din ang disadvantages kung alone. Nga naman, kung ikaw ra isa, kung single ka, possible nga mas taas ang tendency nga moabot ang mga tentasyon sa kinabuhi. No? But remember, during sa time nga moabot ka nato ang temptation, we should make an effort to develop a close relationship with the Lord. Okay? Mao kana siya ang point ingon sa passage nga atong nabasa. Kung in order nga malabanan nato ang temptation sa atong kinabuhi, kinahanglan nga double time ikaw nga single
dapat i-develop nimo ang mas closer pa nga relationship nimo ngadto sa Ginoo to overcome temptation. Kay nga naman, grabe ang mga tentasyon if you are alone. Wala kay ginatawag nga gitagaan o dako nga gipahalagahan sa imong kinabuhi. So may tendency nga ang kasagaran sa mga single walay purpose, walay tunong sa kinabuhi. No? Dili man tanan pero usually nagakitabo sa mga singles magkinabuhi sila nga walay tunong, walay target, walay goal sa kinabuhi. Ano man, wala man sila sa may ilang paningkamutan. Para asa man sila kung maningkamot. Nawa man sila pamilya. Pero, ang dapat himuon sa single, mo exert kag effort just to develop your close relationship with the Lord. Wala man kay tao nga maging close ang imong relationship. So, ang Ginoo himuon imong close friend. Grow ang imong relationship with God. Ma-develop ka na. Number 2, loneliness. Mao kini siya ang dangers. Kay kaning loneliness mo atake siya sa bisang kinsa nga taon ining kalibutan. Bisan pagani maminyo man ka or dili ka minyo, mo attack kining ginatawag loneliness. Now, paano malabanan ang loneliness sa mga singles? No? Accept invitations to be with others. Initiate opportunities to be with others. So, kung ikaw so, pwede nimo o na ay mga friends, good friends. I'm referring to good friends mga singles. Kay daghan nga mga friends nga mubira kanimo palayo sa Ginoo. So, kung ikaw karon single nagapaminaw, no need na nga mag-imot ka. So, find good friends. Pangita kag maayong mga higala, kanang mga higala nga makatabang sa pag-develop sa imong spirituality. No? O opportunity maka-fellowship ka uban kanila aron nga makaiwas ka o mabantayan nimo kining problema sa pagiging lonely. Okay? So, mao kana siya higala kay prone ang tao, labi na ko sumala sa mga psychologists, nagatuon ni ana nga aspect nga naay mga stages atong kinabuhi nga moabot mo strike kining ginatawag loneliness, problem of being alone. Ikaw ra isa murag lonely kay ka o mangita ka o alternative mao na usahay mapahamak ang uban kay makapangita sila og solusyon dito sa wrong places. Now, number 3, self-centeredness. Ako raman, ikaw raman, wala man kay laing hunaon. So, instead of being self-centered, imuha na lang sarili imong giatiman, focus, instead of being like that, why not to offer yourself in service to others and be flexible? Okay? So, kung unsang atong estado, we can glorify God. It's either you are couple or you're single, we can glorify God. Just focus on God. Just be mindful sa mga butang nga makahatag og glory, honor diha sa ato nga Ginoo. Okay? So, mao kana siya gala. Then number 3, to remember that you are in the family of God. So, to avoid sa mga uban pa nga mga kulba nga mga butang gitabos ng kinabuhi, we should always remember nga dili lang kung wala man gintay sariling pamilya na buo, hinumdumon nga naay gi-provide ang Dios nga pamilya alang kanato. Atong hinumdumon, even si Jesus Christ nagsulti ni ana sa iyang mga disipulo during that time nga grabe ang persecutions, naghawa sila sa iyang mga panimalay, naguban kay Jesus, nagapangalagad sila, o naay mga panahon nga gi-reject sila sa ilang mga pamilya. Therefore, si Jesus Christ naghatag siya og challenge o comfort alang sa iyang mga sumusunod during this time. In fact, nag-ingon siya sa Mark chapter 10, verse number 29. Nag-ingon,
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's. In verse 30, but he shall receive an hundredfold now at this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life. Ingat si Ginoong Jesus. Kung gi-reject ka mo sa inyong family because of me, because of the gospel, siya, wala mo na wadag pamilya. In fact, ingon siya, you shall receive an hundredfold now in this time. Kaya nga naman, ang imong pamilya ilisdan pa na sa Ginoo, daghang pamilya, no? Referring to the family of God. Daghan mga magulang nato, mga ginikanan, mga lulog-lula nga makatambag sa tua diha sa iglesia, diha sa simbahan. In case kung i-reject kita sa ato nga family. Now higala, usually sa mga nangahimo nga Kristohano nagasunod sa Ginoo, maka-experience gyud og ginatawag og family rejection. I-reject ka sa imong family just because nga naga-follow ka kay Jesus, naga-follow kay God. Pero don't worry. Tungod kay ang Dios aduna siya'y giandam nga solusyon alang ni ana. Ayaw pagiging lonely, ayaw pagpadala sa mga temptation. It's because naga-care ang Ginoo sa toa. Itagaan kita, giprovidean kita daghang pamilya. No? So, daghan giprove ka na sa Ginoo nga wala ta niya pasakdi. Because we are member of God's family. Remember that. O gi-multiply pa niya, daghan kaayo, matingala ka nga, mas nidaghan ang imong connection, mas nidaghan imong friends, mas nidaghan imong mga pwede makonsider ng mga parents nga makahatag sa imuha ang mga bulawanon, godly nga mga advices as you live padayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. No? In the Christian family, you have many fathers, brothers, sisters, and children. Pag serve ka sa Ginoo, i-provide na sa Ginoo. Daghang kang matawag nga masandigan, masangpit panahon sa imong mga kalisdanan. Then, make the effort to develop and utilize these relationships. Being Christian, be loving ngadto sa imong mga kaigsuonan. So, mao kana siya ang challenge para kanato nga magkinabuhi kita in accordance sa pulong sa Ginoo. If you are single now, use your life, use your time, your opportunity to serve your God aron mag-glorify siya o ikaw makaangkon usab og panalangin diha sa iyang atubangan. Hinaot pa nga ang atong Dios nagapanalangin diha sa imong kasing-kasing. Couple, use your time, opportunity in serving God, glorify your God. Singles, use your time, your extra time to glorify God and develop your relationship with your God. Hinaot nga ang Diyos nagapanalangin siya ang mga pulong nganhi sa ato mga kasing-kasing.